with AXA. I was a bank second ranking, so assistant manager. So I was about to be promoted as a branch manager. Sa But bank, oo. Sa bank, yeah. And I've been with that bank for 7 years. Then nag-decide ako na baka mas maganda dito. So hindi pa rin natin alam, di ba, that time. Kagaya din sa inyo, hindi naman natin alam din, di ba? But it took me, siguro in 2001, when I decided to go full-time with AXA. So it took me 3 months lang. 3 months at naging advisor of the year. Wow! Thank you. Pero wala since galing ako sa bank, pero I did not get any clients from the bank. So sa labas talaga yun. I do my own prospecting. Ako yung naghanap talaga ng kliyente. None from the bank. So I'm proud to say that kasi I know my I know my limitations kasi siyempre galing ako sa bank eh. Most probably you'll be asking, siyempre may kliyente na yan, galing yan sa bank. Especially may mga new grads yata, no? Sasabi mo, kliyente ganun. But maghanap lang tayo kasi yun nga, di ba? We have all the senses naman, di ba? May mata tayo, may bibig tayo, may ano to look for clients. So yun nga nangyari. That time kasi, we're planning to get married. No? So, nag-propose na siya sa akin. Baliktad eh. Hindi. Kasi, natawa siya. Hindi, kasi ganun yun. We've been boyfriend-girlfriend for almost 4 years na. So, sabi niya sa akin, totoo to totoo. Totoo. Sabi niya sa akin, hindi daw pwedeng matagal boyfriend-girlfriend according to her mom. May mother. So sabi ko, sige, kasal na tayo. Ganun lang kabilis. Walang proposal yun. Then the following year, we got married na. Practical lang. Pero siyempre, of course, at the back of my mind, kailangan ko may additional income. I was earning, during that time, 35 take home. In the bank. That was 30 years ago. 35 right now, di ba, ang minimum wage, hindi ka pa rin naabot ng 20, 30. Di ba? So, less than 15 lang yata. Di ba? Plus, I got quarterly bonus din sa bangko. May quarterly bonus din ako sa bangko. So, malaki na yun for a single. Pero when you're about to have a family na, isip ka na, baka kulang. So, I found the opportunity with AXA. So, it was one of the manager kasi who's selling, who's introducing the life insurance business, yung AXA pala, sorry, to my manager. Kasi siyempre, nasa bangko tayo, magkatabi lang kami ng branch head ko, assistant ako. Narinig ko. Then I approached that person, tinanong ko kung paano bang pumasok siya. Sabi niya, maganda to, ganun, dadad. Bibentahan na kami, di ba? Sabi ko, ayaw ko yan, gusto ko yung income side. So sabi niya, sige, you go to my office, have an interview. Ayun, tapos yun yung ginawa ko. Then, step by step, di ba, una-una as advisor, for clients, then eventually naging unit head, di ba? And soon, baka maging principal. No? Ito naman, ano ba? Meron pa, sorry, bago ka pumasok. During my stint as an advisor, I make sure kasi na makasama ako sa foreign trip incentive. Kasi saan ba kayo makakakuha ng trips na free? Free, all expenses paid. Pati visa. Di ba? So, pati visa. No? So, kung ilalabas ko siya dyan, mga 3 pages na trips. Nakita ni Ma'am Janice, nakita mo. Pero hanggang 2019, kulang pa yung... so, every year, yun lang talaga yung nahabol ko. Gusto ko kasi mamasyal. Nang walang bayad. Nang walang bayad talaga. So, kasama na doon yung Hawaii, yung Phuket, US, lahat na, London, lahat yun napuntahan na namin. Ko na.
nung una. And si Carol naman was helping, looking for advisors, husband and wife. Di ba? Then, noong 2007, end of 2007, tama, I decided to become a unit manager. That's the time. In-invite ko talaga siya to become an advisor. So, yun na yung kwento niya. So, sabi ko kasi, every year kasama ko sa foreign trip, gusto ko siya naman. So, 2008, nung nag-full-time na siya, doon naman nag-start yung journey niya with AXA. Bali, ako kasi, di ba, December of 2007 ako nag-decide na pumasok. So, life ko before AXA, mahilig na ako magbenta-benta ng kung ano-ano. So, nung college, nagbebenta ako ng mga perfume, mga corporate giveaways, ganyan. Nagpapautang ako sa mga tindahan, 60 days, 90 days, ganyan. Tapos, wala akong resibo, as in, papel lang, ganyan. Tapos, yung mga napupuntahan kong mga tindahan, basta along the way lang, pa uwi ng bahay. So, halos lahat ng tindahan doon, iniisa-isa ko. Nag-aaral pa siya. So, nag-aaral pa ako noon, naka-uniform ako, ganyan. Tapos, sinasabi ng mga kausap ko doon, syempre yung mga business woman na bakit ka naka-uniform, ganyan, kung anong binibenta mo, ganyan. Wala ba kayong pambayad ng tuition fee? Sabi niya, ba't ka nagbebenta? Ganyan. Sabi ko, wala lang, hilig ko lang kasi, ganyan. So doon nag-start siguro yung confident ko sa sarili ko na, meron pa lang bumibili ng mga binibenta ko. Kasi nagkataon kasi, meron ako isang friend na nagpaparating ng invitation ng mga perfume. Dati hindi pa uso yun eh. So galing US siya. Tapos sabi ko, okay parang try natin, wala namang masama. So, ang namin dati is parang maka 100 bottles ka, may free ka na 10 bottles na free. So parang sabi ko, sayang yung free na 10 bottles. Pwede ko pa ibenta ulit, di ba? So yun yung target ko hanggang sa nakabenta siguro ko ng mga 500 or 600 bottles. Kasi meron akong nakilalang isang driver na meron pala siyang pamangkin na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Tapos, yung mga free na perfume na yon na parang feeling ko naman, di naman siya mabango kasi nga, di ba free? So, di ka pwede pumili ng scent. Wow! Yun yung mga type ng yung mga guard, mga driver, ganyan. Tapos sabi niya, ang bango, ganyan. Pero sabi ko, parang ang tapang. Pero nakukuha, nabebenta, di ba? Sabi ko, kuya, baka gusto mong i-alok sa Sabi niya, tama-tama, pamangkin ko, ganyan, nagtatrabaho sa ABS-CBN, gano'n. Tapos hanggang siya na yung kumukuha sa akin ng tigwa 100, ganyan. So yung free ko, binibigay ko na sa kanya. Parang ko na lang sa kanya yun, parang bonus, kasi siya naman talaga yung nagbebenta. Ayun, hanggang sa siguro naka mga 200,000, 300,000 ako. That time ipon lang yun And then, yun nga, aside from that, nagbibenta ko ng mga corporate giveaways, yung mga printing, ganyan. So, ayun. So, gusto ko lang talaga magkaroon ng sariling pera. So, aside from that, nag-tutor ako. May mga estudyante ako na mga 5, 6 after college. Habang nag-aaral, nagsa-sideline ako. Tapos, nag-assistant teacher ako. Lahat yun sabay-sabay. Yun. Tapos, nung yun nga, nag-asawa na kami. Pero to think, hindi siya nagsasalita nung nakilala ko siya. Yun, nung nag-asawa na kami, so sabi niya nasa parang kailangan na daw niya maging unit manager. So sabi ko, sige, edi kailangan na ako na yung maging advisor. So, that time, naalala ko, buntis pa ako doon sa pang-third na anak. So, sobra kayong swerte ngayon kasi lahat ng training and everything, lahat pwede online. Nung time na yon face-to-face. And then, ang mga classes, gabi, dito sa Binondo, alam ko dyan yata sa site eh. Sa baba. Ayun. Trainer namin si Sir Sky. Tapos yung trainer, yun medyo nahirapan ako kasi parang that year, December, June na ako noon eh. So parang laki-laki na ng tiyan ko. Pumunta pa ako dito sa AXA. Tapos,
natatakot yung mga trainer. Oo, ma'am, baka manghanak ka na ba? Ganyan. Ba't ka pupunta na CR? Ganyan. So parang feeling ko yun yung naging struggle ko. Pero parang iniisip ko rin kasi na parang pag pinospone ko pa yung training, hindi siya katulad ngayon na parang always available na time nyo yung Parang ito naman, maghihintay na naman ako. Sayang naman yung oras. So, yun. So yun yung kwento ng paano ako So nag-join actually, ng yung AXA. sa kanya, when you, what made you decide to join NBV AXA? Wala siyang choice. Wala siyang Oo. Kasi, support. kahit na ako noon, agent na ako, advisor na, tapos kailangan ko ng support na. Nakita naman niya yung ganda ng business, so no choice siya. Ayun, nag-support na lang siya. So, fresh grad, kasi ang unang work ko is bangko talaga. So, pag may mga fresh grad talaga, now kasi, mayroon na kayong opportunity na ganyan. That time kasi wala di ba? Wala kaming, hindi namin alam yung tungkol sa insurance. It took me mga 5 years bago ko narinig yung binibentahan ng manager ko. Then, siguro that time, kailangan ko rin kasi na extra income. Tsaka ako nag-decide na sumama sa AXA. Then, yun nga, naging, di ba, advisor of the year ako ng 2021 after my bank. So for the 3 months, siguro mga half ng kinita ko sa Metrobank. 7 years, Metrobank ako, actually. 7 years ako doon. Half nung kinita ko, nakita ko yung same na kinita ko sa AXA for 3 months lang. So sabi ko, ay, maganda to. So yan, the rest is history. Now I'm with AXA on my 26th year na. Nag-start ako tapos. Ayaw umamin sa edad. Yan. Actually, still connected yung question ni Sir Richard, Ms. Carol, kasi nabanggit nyo na daw, yung almost 7 years nyo, half of that, kinita nyo for just a short span of time. So the next question would be, how does AXA help you turn your dreams into reality? Sobrang malaki. So, now you have the opportunity to listen to this, lalo na yung mga fresh grad. Kasi andito na yung opportunity. Kami, pinagdaanan namin, so we have to find it out. But right now, pinapakita na namin sa inyo kung ano yung pwedeng mangyari. No? Ang daming, una-una, I want to go places without spending. Tapos lahat, all expenses paid. Binigay ni AXA yun. Investments. Dati kasi, syempre, you're thinking of yung pang araw-araw na gastos mo. But right now, yung fund na yun, ini-invest na lang namin sa mga properties, sa sasakyan, yung mga gusto na natin. So it's extra na, di ba? Extra na. So I think hindi lang naman kami, but madami dito na who's been with AXA na realize, na tikman nila yung ginhawa na binibigay ni AXA. Yung everyday na gastos for my family, galing talaga sa AXA. Sorry, wala siya dyan, pero question, do you have to be in the office 9 to 5, sir? Hindi. Kasi sa bank may oras, di ba? Yes. That's isang different din na when you're working with AXA, yung let's say yung hatid sundo sa anak ko, nagagawa ko yun. Wala akong time in, time out eh. But still, I'm earning more than yung what I'm earning sa 9 to 5 job. Di ba? Pumapalad kayo, no? Ako nga sabi ko sana earlier pa Yes. nalaman ko siya. Until now, lagi ko iniisip yun, sana earlier na kilala ko na si AXA. Until now. Pero siyempre, grateful tayo kasi until now, AXA is providing. Sabi ni Carol, Pwede. Internalize ko na yung sinasabi niya. Hindi, yung kanina, di ba, sinare niya yung sa mga property, ganon. So, nag-start kami sa AXA kasi. So, syempre, gusto namin may sariling property, like mga, condo, ganyan.
So sabi namin, basta ang agreement namin, ay tingnan muna natin kung kaya natin yung down payment. So let's say mga 100 or 200,000, ganyan. So yun muna. And then yung monthly, tinitingnan namin kung, ay, kaya ba natin hulugan yung mga, let's say, 50K, 60K, ganyan. So, hindi namin iniisip yung pinaka-bulk na kailangan namin bayaran. So, yung monthly lang yung tinitingnan namin, ay, sa tingin ko, kaya natin to. So, yun yung nag-start na ginaw namin yung isang property na parang, sige, kaya naman natin yung, yung kunya 50K, ganyan. Tapos bahala na in the future. Tapos, yun yung siguro nagmo-motivate sa amin na everyday kailangan namin maghanap ng kliyente, kailangan namin maraming makausap kasi kailangan meron kaming pambayad dun sa Siguro, iba rin yung meron kang obligation. Iba rin yung sobra kang kampante na, ay sige, okay lang yan. Ganon. So parang napupush ka kasi na to work hard. Siyempre, at the end of the day, ginagawa mo naman to para sa pamilya mo. So, yun. So, kailangan nyo maghanap ng isang ganon. Para yun yung parang dahilan nyo para magtrabaho everyday. Para kanino kayo bumabangon? Yun. Kape? Kape. So, kami, ginagawa namin, after, let's say, meron kaming niloan, we pay the monthly kasama yung amortization. Pag natapos yun, naghahanap talaga kami ng pwedeng bilhin. Pwedeng bilhin ulit. To invest ulit. Oo. Kasi every month, isipin namin, kailangan namin meron itong amount na to. Tapos, pag nasanay ka na kasi, tuloy-tuloy na yan. We even have isang buwan, magkano yung minsan nga, natatawa na lang kami, hindi na tayo natatapos sa loob. Pahinga muna tayo. Parang sabi namin, sige, pahinga muna. Tapos after 2 months, meron na naman. Meron na naman. Kasi yan yung nagmo-motivate sa amin eh. So, I think the pinakamalaki, okay. Hindi sinabi nila Sir Carol tsaka ni Miss Carol tsaka ni Sir Richard na umutang kayo na umutang ha. Mali yun. Hanap Hindi, kayo ng motivation. tama. Yes. Hanap kayo ng motivation. So, hindi naman natin kaya ng lump sum, syempre, di ba? Oo. So, ang point doon is, as early as now, pwede tong maging, motivational factor. Plus, isipin yung para saan ba kayo bumbang? Tsaka yung utang na whatever, yung hindi yung sa luho, It's dapat asset. yung asset. Yeah. Kasi alam mo na may balik siya. Nag-appreciate siya. Oo, wag yung kunyari yung kotse, na parang feeling mo, o sige, kaya ko gusto kong ganitong kotse. Pero ang kotse hindi siya okay kasi nagde-depreciate siya. Pili mo na depreciated na siya. Oo. So dapat yung asset talaga, like mga lot, condo, whatever, kung anong gusto nyo, yung Tama lang doon sa kaya nyo. Oo. Hindi naman kailangan malaki. Basta dapat may simulan. We're learning so So, far. we need to Yeah. get, ang tawag ko lagi, bigo ko dyan, we need to get sponsors. Right. For example, new regret, gusto mo mag-upgrade ng cellphone. Hanap ka ng sponsors. Di ba? Mag-i-sponsor din sa cellphone mo, di ba? Ganun yun. Di ba? Sponsor, hindi papa. Hindi papa. Sponsor. So, meaning we need to look for prospects. Kailangan Clients, magkakaroon ng clients. kliyente. Ang dami dyan, di ba? At saka isa sa kagandahan din na it make me realize na una-una, of course, it's for the money. Di ba? Kasi I'm earning 35K na sa sa Metrobank eh. Siguro kung tinuloy ko yun, baka VP na ako, AVP. Kasi makasama ko mga head na ng bangko eh. That time, Diba? malaki yun, sir. That time, yung pinaka-head dito sa downtown is Malaki yun. Siya nag-train. ako yung nag-train nun eh. Yung si Archie. Archie nag-practicum sa branch ko eh. Ngayon, na siya? AVP? Wow. AVP na siya. So, kung ako nag-stay, maybe nandun na rin ako. Pero, siyempre, tali yung oras ko. Diba? Wala kang free time. Ako ano gusto mong gawin. Anytime pwede ka mag-abroad. Diba? Meron nga isang taon, mga 10, 11, 2000. Bago mag-pandemic, 2019 din. Average natin dito 6. Umalis ako sa bansa. 11, binilang ko. That's out of the country. 11 times noong 2019.
Diba? That's katas ng So AXA. almost every month may Halos, travel. yes. Almost every Sarap, month. sarap. Oo. And of course, if you're earning a lot, you think of ways on helping other people. So I get involved with Rotarian ako. Ang dami. May Wise Men ako is the social civic arm of YMCA. Ang dami kong sinalihan actually na just to share our blessings. Di ba? And then at the same time, yung sa Rotary, never ako nagbanggit na bebentahan ko sila or something. But Sila na. sila na yung lumalapit. Kasi nga, if they want insurance, sila yung nagtatanong sa akin. So, yung iba, nahiya sa akin, dumidiretso kay Carol. So, it's a husband and wife tandem. Yes, okay. Nakaka-inspire, no? Pero syempre, Sir Richard, Miss Carol, it's not all the time that, it's been the process. Right? So the next question would be, can you share a personal story about this time, your challenge naman that you faced in this kind of business and how did you overcame it? Okay, sige. Yung start kasi, of course, importante trainings. So, during our time, mas matagal na ako, no? 25 years. During our time, wala tong mga to. O ilan taon na daw ba sila? Ako, I'm 35 and 53. I'm 53 already. This year. Hindi halata. Siyempre. Parang 25. Para akong 52 and a half. naman masyado. 30. Kaibigan talaga. Hindi. So, yung training, wala kaming ganyan. So, we need to pay for our own for training. Alam ni Sir Sky yan kasi trainer namin yan. Before pa kay Sir Sky na nagda-train dito, kami, we pay sa labas. Attend kami ng mga seminar and mga convention sa Hong Kong, sa lahat. Tapos LUAP, Sariling Bayad, LUAP, it's the Lead Underwriter Association of the Philippines. Sariling Bayad, lahat yan. Now, sobrang privilege natin kasi nakita na ni AXA, no, yung kailangan ng mga agents, how to start parang building your business here. So ginawa na nila lahat. So it's up to us, for us to grab that opportunity. Tsaka sundin lang yung sistema. Yung sistema nandito na eh. Andito na yung sistema. So, nasa sa atin yan kung gusto natin punin o hindi. Diba? So, nung una, nahirapan kami kasi kama sariling training. Pero eventually, nung lumalabas na yung mga trainings from AXA, siyempre, swerte na tayo. Diba? So, every time, every time may bagong product, may bagong training, hindi ko pinapalampas yan. So ako yung I can say na isa sa laging nauuna. Nung nilabas yung FNA, ako yung pangalawa yata na nagpa-accredit ng FNA. So lahat na sa LMS, hindi ko man siya, kasi kailangan mo yata LMS is the Learning Management System. Yan yung provide ni AXA na kahit anywhere we can learn. So yun lahat yun, tinatapos ko. Siguro, kasi gusto ko matuto eh. Pero kahit na ganun na lahat tinatapos ko, hindi pa rin ako perfect, hindi pa rin ako marunong. Madami pa rin ako hindi alam. So it will take experience, Tapos, ganun lang. So, that time talagang hirap. Plus, nabanggit ko kanina, hindi ako kumuha ng kliyente from the bank. Diba? So, sa labas talaga. So, of course, may mga hindi naniniwala, lalo na dati, di ba? Yeah. It's just happened na nagkaroon ng good side yung nangyari sa atin, sa buong mundo, COVID. It make people realize na kailangan ng insurance. Kailangan may nakagabay do sa ating pangangailangan. Sa health. Oo, lalo na sa health. Sa health or madami tayong mga kaibigan na nawala. 'Di ba? Sa life, no? So, kumbaga kami may mga rin kami. Sometimes iniisip namin, itong kaibigan ko na to, sana napalaki natin yung
coverage sila, sana nabigyan natin. Kasi iba wala eh. Wala talaga, zero. So ang kagandahan talaga, with this business, you're helping people secure their future. Hindi lang tayo. Yun is, yun na yung balik sa atin. Kasi nga, AXA is providing tawag doon, parang, hindi, AXA is providing yung mga needs natin. At the same time, we naman tayo naman as mga advisors, we help people na, di ba? Ang ganda eh. Di ba? Ang ganda eh. We share our blessings, not only blessings, but we share yung mga knowledge natin on how people can secure their future. Yan. Meron pa. Ano pa yung ibang na-feel mo na ano? Yung overcome, yun. Syempre, yun nga kanina, di ba sinabi ko, meron naman akong background sa sales. Pero nung nag-start ako sa AXA, siguro pwedeng siguro kasi syempre, ito wala siyang physical na product. So, may mga times na dati, nakakatanggap din ako ng letter from CEO yata, yun, na wala kang benta this month, ganyan. So, parang feeling ko, meron na naman ako love letter, ganyan. Pero, imbis na naging negative yung impact sa akin, parang iniisip ko na, so ano ba kailangan kong gawin para hindi na ako makatanggap ng ganung letter? So, yun nga, tama sabi niya, learning is importante. Para meron kang confident kung ano yung man sinasabi mo dun sa kliyente. Tsaka dapat maging masipag ka mag-attend ng mga meron kami tinatawag na sales caffeine every Monday. Yun kasi may mga nag-share na mga testimony, ganyan. So may experience nila, may mapupulot kang na pwede mong i-apply. And then yun, the more na tumatagal ka na dito sa business, syempre, yun, may mga claims ka na, ganyan. Ako yung pinakamalaking claim ko nung COVID, meron kami tinatawag na GHA, yung health card. Ang nabayaran ni AXA dun sa client ko, mga 3 point something million. Almost 4 million. Yun. Pero, yun yung sad doon is, yung client ko, and kaibigan namin, hindi siya nabuhay. Pero yung family, sobrang, hindi ko rin alam kung ano ma-feel ko, kung matutuwa ba ako dahil hindi siya nabuhay or syempre parang, hindi ko alam parang mixed emotion siya. Syempre, yung family, at the same time, sobra silang thankful na kung wala itong itong insurance na to, so paano nila babayaran yung medical bills? So, ngayon, ang naging effect, yung wife and the kids, nagre-refer ng client sa akin. Hindi na namin kilala yun. So, Puro tuloy-tuloy yun. mga nakailang Tuloy-tuloy. pasa na. Last Yun. year, ang client niya, siguro I think mga 80% hindi niya kilala yun. Mga referred clients. Because na-experience nila. Di ba? Yun lang ang mga ibang overcome. Challenges. Siyempre, from the bank. Siyempre, bangko kayo, gusto mag-deposit, kayo yung malapit sa bank manager, di ba? Pero with this business, tayo yung lalapit sa bako. But ang kailangan natin tandaan is we're helping them. Hindi tayo nagbebenta, but we're helping them. Yun lang ang kailangan natin ilagay sa mindset natin. And mapapansin nyo, tuloy-tuloy na yun. Yung mga rewards natin, si AXA na bahala. Huwag na natin anuhin yan. Darating at darating yan. This is actually part of our last question. Pero what I learned from Miss Carol and Sir Richard is that you will feel fulfilled kapag lumapit na yung family sa'yo, no? Ikaw, sad ka kasi may nawala, pero you be pasalamat kasi buti na lang nag-offer ka sa amin, buti na lang kinulit mo kami kasi kung hindi, imagine the 3.5 million i-shell out ng family. Diba? Kahit na kaya nila, pero iba kapag iba yung sumalo ng amount na yun. Sir Richard, Ms. Carol, this will be our last question. If someone in the audience is looking for more in life, whether it's financial growth,
time freedom or a sense of purpose, why should they consider AXA? Pang beauty queen question. Actually, wala na kami pwedeng sabihin eh. Nandito kami as a living proof. 'Di ba? 25 years, hindi mabilis, tapos ano siya. MDRT is the highest parang international reward, no, na gustong i-attain ng mga advisors. And si Miss Carol, I'm proud to say, last year it's her 15th year na life member ng MDRT and still continuing. So may time kayo, visit kayo sa Hindi. Ayan, meron kaming doon, Wall of Fame. Nandun yung mga MDRTs. Ayan, si Miss Winnie, ayan, si Miss Carol, yung mga MDRTs na gumawa kami doon sa branch namin. Sorry, yung pag sinabing life famer, ibig sabihin year on year, MDRT sila. Continuous yun for 10 years. To be considered as lifetime member. Sinobrahan pa nila. Ayan siya, 15 na last year. Actually, nakuha niya yung last year na 15, January pa lang. Natapos na niya. Swerte ako. Dinadagdag ako, why AXA, di ba? Why hindi ibang company? Siyempre, love your own. Hindi. Kasi si AXA, ewan ko lang kung sinare kanina, di ba? Started in 1816 sa France. And then, siguro yung sa stability ng company, siyempre bago kayo pumasok sa isang company, titignan mo muna yung stability, yung support, gano'n ba kalaki si AXA. And then, yung pinaka-importante, si AXA kasi siya, yun yung support niya sa mga trainings, ganyan, yung mga online, yun yung importante ngayon. Siyempre, kung meron pa kayong, let's say, medyo half-half pa, nagdadalawang isip kayo kung gusto nyo mag-push through sa AXA, at least pwede kayong mag-access ng mga trainings na online, check nyo muna kumbaga mas swak siya sa mga ngayon, time ngayon. Hindi katulad ng time namin, kailangan face-to-face, kailangan that time naalala ko, umaga nasa business ako, tapos gabi kailangan ko pa mag-training, parang yon. So, yun, yung sa support, wala kayong problema. So, more on of yung sarili nyo, kung ready ba kayo to make the first step na mag-join. So, kailangan kasi yung buo yung loob nyo na, sige, kayanin ko to, ganyan. Tapos may pangarap kayo sa buhay. Yun siguro. So, lahat naman tayo gusto ng sarili nating business, di ba? So, yung mga bago, fresh grads, I think yun din naman yung gusto niyo mangyari. Right now, this one is your own business na. So, pagka nakaipon naman kayo and you want to do something else, pwede. Kasi hawak niyo oras niyo. Pwede kayo may business. Like kami, may ibang business din kami. Pero, nagkaroon kami ng time for that business because may ginagawa kami dito, di ba? Malakas loob natin kasi alam natin both sides may earnings tayo. May doon tayo pwedeng kuwaan ng ating panggastos. Ayun, ano pa ba? Plus, of course, trips. Paborito ko yun, trips. Just this year, ayan kami with Winnie and Carol we're going to Spain. Free na naman yun. Diba? Fun, yeah. Hindi po And meron tayong tinatawag na AXA Prime. AXA Prime is Korean. Korean. Uso yun, di ba? Magbuburakay dito kayo. Kaya Boracay din kami. Local trip Boracay sa March. Magbangko. Korea tayo. Korea tayo. Bangkok pa sa May. So, ang daming trips. Basta Ang madami. hirap. Nakakahilo na rin minsan yung trips. Pero, just enjoy nyo lang yung trips, enjoy nyo yung rewards. Kasi pinaghirapan natin yun di ba? Oo. Plus, of course, may natatake home tayo. Di ba? So, for the family. Kung kanino naman di ba? We have 3 kids. Dalawa na yung isa graduate na college, nag-work na rin. Yung isa, graduating this year. Tapos, meron pa isang grade 11.
So, di ba? Ang ganda kasi napoprovide natin yung gusto nila. Di ba? So, yung bunso ko, pag tumawag yan, oh, daddy, tapos na ako. Alis ako, sundo ko. Hindi, wala akong time in, time out. Pwede ko siya sunduin. Hawak mo oras, pre. Sir Richard, Miss Carol, can you open the floor Yeah, for yeah, them yeah. to ask? Sige. So, anyone Sige. who would like to ask? It's not perfect, pero rewarding, sobra. Sobrang rewarding. Wala kayong question? Tsaka walang edad. Walang edad ang sales. Walang edad ang sales. It's never too late to It's help never too people. late. Yeah. Dati yung agent namin, before he, 80 kasi yung edad ng mami ko. 70 plus siya that time. No? Si Vince, no? Si Basilio. 70 plus. Nag-agent pa rin siya. Ay, no more questions? Sure? May question kayo? Tanong lang kayo, ha? Lalo na yung mga bago, ano yung tumatakbo sa isip niyo. Baka masagot namin, wag yung mahiyang magtanong. Yung bago pa. Oo. Siguro yung, let's say na na-close mo na tong taong to. Let's say, na-close mo na, hindi pa. Hindi pa. Una, that's why we want to choose kung anong company tayo affiliated. Una-una, AXA. Di ba? Gano'ng katagal? 1816. Di ba? So, kailangan una-una, stability. Now, second is yung rapport mo with that person. Ikaw, gano'n mo kakilala yung tao. Di ba? Gano'n mo pinakita sa kanya kung paano mo siya matutulungan. Not to sell them products. Paano mo siya matutulungan? Di ba? So, una-una, tatanungin ko, like for example, sa'yo, ano ba importante sa'yo ngayon? So, sabi mo, parang work. So, right now, ang ino-offer namin sa'yo is the business. Is the business na parang ganon. So, sa kliyente, ganon din. Alamin mo, kunyari may family to, may anak to. Ano ba importante? Education ng kids, di ba? So, unang isip natin, bentahan natin ng education. Pero mali. May tinatawag tayong FNA, Financial Need Analysis. That may hierarchy of needs. Kailangan unahin mo kung ano yung pinaka-foundation. Di ba? Kung ikaw head of the family, you're thinking of your kids, kukuha ka ng insurance, if something would happen to you, nagbigay ka ng burden sa mga anak mo. Kasi kailangan niya bayaran yung educational plan para matuloy, di ba? Hindi, mali yun. Ang kailangan mong unahin is ikaw. Ikaw as the head of the family, ikaw muna, kuha ka muna ng insurance para if something would happen to you, di ba, meron kang maiiwan to the family na pwede nila ituloy yung lifestyle nila. Yan yung kagandahan with AXA. We developed a system, yun yung tinatawag na financial needs analysis that would help you talk to people and find out kung ano yung kailangan nila. Sila yung lalapit sa'yo kasi sila yung mag-iisip, kailangan ko yan. Pag na-close mo na siya dito, pwede ng ibang, saka mo na isusunod yung next hierarchy. So, step by step yan. Which is nandito na sa AXA, yung system natin. Sundan lang natin. Additional. May additional ako. So, yung tinatanong mo yung trust, di ba? So, aside from titignan nila yung company, syempre yung sa'yo, yung kunyari, paano ba siya? Kung call siya, hindi mo siya kilala, yun yung medyo mahirap. Pero kung kahit papano, meron kayong relationship, let's say, friend mo siya or ganun, so mas hindi na mahirap mag-build ng trust. Tapos, let's say, kunyari na-close mo siya, hindi po pwede yung parang, basta na nabentahan ko to, wala na siya. So, dapat parati kang present. Meaning ng parating present is, ako kasi ginagawa ko, every time may birthday, lahat ng mga clients ko, nasa phone ko yung birthday nila. So, every day, yun yung first tinitingnan ko sino may birthday. So, ginigreet ko. Or, greet lang naman, di mo na kailangan magbigay ng anything. Tapos, let's say, nung time ng may COVID, nagbibigay ako ng mga, marami tayo yung mga parang nakalagay, take vitamin D, vitamin ganyan. So,
Lahat yan tinetext ko sa Viber. Yung mga, ano yung way na parang di sila ma-anxiety, ano yung mga vitamins na kailangan nila i-take. Lahat yan. Basta constant lang, maya't maya every other day, yan yung ginagawa ko. Para ma-feel nila na, ay, nandyan ka. Diyan ka. Oh. So, importante. Saka ano eh, but, pagka na-realize nila na, ay, kailangan ko magdagdag ng insurance, gano'n, ng coverage, You're the first person. tayo yung unang hanapin nila. Saka tayo lang kasi ang financial one-stop shop. Kaya na-discuss yata, di ba? So lahat ng pwedeng i-cover, meron tayo. Di ba? Sasakyan. Ano, lahat naman may sasakyan eh. Ang nakakatawa nga sa atin, ang sasakyan naka-cover, pero tayo yung nagmamaneho, laging wala. Di ba? Ayun. So yun naman yung... And that, Yan. yung question that... Anytime may question kayo, dito lang kami. Though mayroon mga SNE jargon sa words that you would eventually learn during yung after the exam, no? Kapag you guys are already part of ACTA, that will be provided to you guys. Right? First, you learn, sabi nga nila, and then you earn. Right? And it's not all the time that we have speakers, like, alam you guys are privileged because it's first time that we invited during the FNF nakasama sila, no? Laging wala yan, laging out of country yan, dalawa. Oo, diba? Kasi it's also important yung time nila sa kanila. So we would like to appreciate and thank you guys, Ms. Carol, Mr. Ivan, and allow us to give you a little appreciation. Yan. Oh, sige lang pa. Pag may question kayo, dyan lang kami. Wala.